Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning everybody. It's nice to see you and it's been a long time na po na hindi ako makapag-preach ng morning. So maganda rin kasi mag-preach ng morning, no? Kasi medyo mga buhay pa ang ating mga dugo. Isa kasi hapon naantok na kayo eh. Although, isang bagay na natutunan ko sa last Friday na pagpunta ko dun sa Dubai, because last Friday we tackled about Acts chapter 11, where the brethren, nag-start na sila mag-spread. Because if you remember, Peter, di ba nag-stick lang sila dun sa Jerusalem, hindi sila lumalabas. In fact, they are scared to preach to the Gentiles, di ba? Doon lang sila sa mga kapwa nila, mga Hudyo, nagpipreach. So, kaya nagpakita ang Panginoong Jesucristo, nagpakita ang Diyos sa kanila ng yung pagkain na pinakain kay Pedro. Sabi na lahat ng nilinis ng Panginoon ay malinis. Pinakain kasi siya ng mga four-footed beasts. Sabi, kumain ka. So, naintindihan ni Pedro na pag nilinis na ng Panginoon, malinis na yon. So, I mean, this is not the topic this morning, pero isa nga natutunan ko last Friday is yung pagpunta nga nila sa Antioch and yung paglaganap ng salita ng Diyos, yung pag-spread ng gospel, ano? So, nagsimula ng lumago. So, kaya ko sinasabi to kasi, yun nga, marami kasi sa atin dito mga taga-Antioch. Amen. Palaging na Antioch. At yun nasabi natutunan ko kay preacher last Friday na huwag kayo daw maging Antioch. Especially pag umaga pa lang, dapat mga gising tayo kasi nagkape na tayo, di ba? Alright, mukhang hindi pa nagkape So, salamat sa Panginoon and naka-resume yung gawain, yung pagpunta ko doon, and yun nga binag-aaralan namin yung Book of Acts. Pero ang pag-aaralan natin ngayong gabi, ay umaga pala, sabi ko sa inyo, sanay ako sa gabi. Pag-aaralan natin ngayong umaga is Joshua chapter 13 and 14. Now, we were not going to read it lahat, hindi natin babasahin lahat ng chapter na to, 13 and 14. And basahin ko lang sa inyo yung verse 1 ng chapter 13. And ko na lang mamamaya, i-divide ko na lang yung mga pag-aaralan natin. Sabi dyan sa Joshua chapter 13 verse 1, Now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to possess. Sumaglit po tayo sa panalangin. Heavenly Father, thank you Lord for reminding us sa buhay ni Joshua na marami pa po kaming bagay na dapat i-possess, Lord God. Hindi lang ito physical, kundi yung mga pangako mo at yung mga kalooban mo sa mga tao, Panginoon. Nawa, maihayag namin ang iyong salita at matanggap ng mga tao, Panginoon, yung libre naming natanggap din, Panginoon. You freely we receive, freely we can give it to others, O God. So nawa, marami pang taong makarinig na yung mga salita. As you promised to Joshua, Panginoon, kahit matanda na siya, marami ka pa rin, Panginoong, gustong ipagawa. And how much more kami, Panginoon, na hindi pa naman kami iugod-ugod, especially sa mga bata pa, Panginoon, dito. Nawa, magamit mo kami, Panginoon, to the fullness of our calling, Panginoon. Nawa, maging kagamit-gamit din kami at maging willing kami lahat magpagamit. O God, hindi pa po huli ang lahat. The fact na nandito kami this morning, I believe you are going to remind us about your promise and about our purpose and about your will para sa mga tao dito sa lupa, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Ito pang aming samot dalangin sa Panginoon na Jesus. Amen. So, salamat sa Panginoon na ito ay na-remind sa akin, And I only have 4 points, and the title of the sermon is From Promise to Possession.
So we've been studying the book of Joshua this past few weeks or few months, and naalala niyo naman ang mga pinagdaanan ni Joshua, no, from Ai, Jericho, of San Jericho muna, and then nag-fail sila sa Ai, and ang mga pangako ng Panginoon sa kanila kung paano ika-conquer nila yung mga lupa, especially yung yung mga tahanan ng mga giants, because that time may mga giants mayroon mga higante before. At ito yung mga kinakatakutan nila before, yung mga tahanan ng mga giants, kasi malalaking tao to sila Joshua, mga normal size na tao lang to. Now, chapter 13 and chapter 14 begins with Joshua in his old age. So dito po ay makikita natin na matanda na po dito si Joshua. Now, sino ba dito sa inyo ang naka-experience na ng pinangakuan? Ha? Napangako, sino na ang napangakuan dito sa inyo? Baka anak ka ngayon na pinangakuan ka ng magulang mo. Ang tanong ko, natupad ba yung pangako ng magulang niya? Nagawa ba yung sabi sa birthday mo, bibilang kita ng ganitong toys? Nangyari ba yun? Na may ba? Na-experience ba yung ganon? O minsan nag-fail din ng magulang nyo? O di kaya ano ka ngayon, sabihin natin na isa kang manliligaw, tapos pinangakuan ka. Tapos na matamis na oo, tapos wala pa pala. So maghintay lang, di ba? And maaring ikaw ay empleyado, pinangakuan ka ng employer mo. Ng OTY. By the way, this Monday, in-announce sa office yung pag-extend nga ng office namin sa Philippines. And after that day, nag-announce naman yung HR na wala nang bayad yung overtime namin. Pero, ang bayad nun is off. So, kung ilang oras ka nag-overtime, dadagdag mo sa bakasyon mo. Oh. So, may tawag sila doon, leave on in lieu. L-O-I-E. L-O-I-L, something like that. So, kung sa isang linggo, kung nag-overtime ka 2 days, pwede kang pumasok hanggang Thursday lang. Magti 3 days off ka na. Ganon. Kung gusto mong gamitin yung 8 hours. Pero hindi na maglalabas ang company ng pera para sa sahod ng kasi ang problema kasi inaabuso yung overtime sa amin. Alam mo yun, wala ka nang ginawa, nag-overtime ka pa. So, na-push din yung mga managers sa amin na i-manage ng maayos yung timeline ng mga projects. So, buti na lang, hindi na ako covered ng overtime. Hindi bala sila doon. Hindi na rin naman bayad yung overtime sa akin. But dati kasi yun talaga yung habol ko. Kasi imagine mo, pag pumasok ako ng Sabado, sa buong araw na yun, ang bayad kasi ng overtime sa amin, 1.5. So parang doble, tapos may point. Kung ang sahid mo sa isang araw is 100 dirhams, ang sasahurin mo sa Sabado, 250. Ganon. So ang laki. Kino-compute ko sa peso, sa Sabado, sumasahod ako ng mga 10,500, isang araw lang yun. So, sino ba nga yung mag-overtime? So, ang daming nag-overtime, ang daming nagtrabaho ng Sabado. Kaso, at the same time, nakita rin namin na may mga empleyado na binabagalan nila yung trabaho nila para mayroon silang overtime. So, hindi rin maganda, di ba? May mga bagay na minsan naaabuso natin, at yun, tinanggal sa amin. So, kung gusto mo, leave na lang. O babayaran mo ng leave. Babayaran ka ng leave. O kung gusto mong magbakasyon ng matagal, hindi mag-overtime ka na mag-overtime para makapagbakasyon ka rin ng matagal. So, ganoon na lang yun. Which is okay din naman. Fair pa din yung kung baga. Fair pa din naman. So, ang point ko dito is, sino ba sa atin ang mga pinangakuan na tapos, napako? Kaya nga sila nabansagan sa atin, di ba, pangakong napako. Di ba, ang dami dito sa atin, especially dito sa UAE, sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin yan kasi iwanan ka agad. Kasi mga Pinoy lang, mabilis lang iwanan ang mga employer doon. Pero dito, di ba, pinapangakuan tayo
Pagkatapos sabihin na increase yung sahod mo, tapos ilang taon na, hindi naman pala na-increase. Diba nakaka-disappoint, no? Nakakawalang ganang magtrabaho. Minsan, mentality pa naman natin mga Pilipino, nagtatrabaho tayo, ang facing natin depende sa sahod natin. So, kung ganito lang ang sahod natin, ganito lang din tayo magtrabaho. So, ibahin po natin sa Diyos, ano? Kanina nga, 2 beses kinote sa Titus. It was quoted twice that God cannot lie. Hindi po pwedeng, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tapat po ang Diyos sa atin. At pag ang Diyos nangako, hindi po yung kagaya ng tao na napapako. Hindi po yung kagaya ni si Laban ba yun? Yung pinangako yung kanyang asawa, yung anak niya na mga pangasawa 7 years. After ng 7 years, pinaghintay uli ng 7 years kasi hindi naman si Rachel yung binigay, si Leah. Di ba? So, ang daming mga sinungaling na employer. Employer yun si Laban eh. Yun yung mga unang panahong employer eh, na ano eh, na trick si ano eh, si Jacob eh. So, ganun tayo minsan, di ba? Sa trabaho, napapangakuan tayo mga Pilipino naman kasi we always gave the benefit of the doubt, ano? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, talagang kinakagat natin yung mga pangako na yan. Pero, nakakalungkot minsan pag hindi natutupad. Ngayon dito makikita natin sa pag-aaralan natin na ang Diyos ay pag nangako, automatic yun, kanyang tutuparin. Joshua chapter 13 begins with Joshua in his old age, and Joshua hanggang sa 14 highlights the faith of Caleb in his old age. Between these 2 chapters, we learn that growing older does not mean God's work is finished. Hindi ibig sabihin pag tumatanda na tayo, wala nang gagawin ng Diyos. Of course, magre-raise siya ng mga bagong henerasyon. Kaya nagtitrain tayo dito ng 3 Musketeers. Kasi para yung 3 Musketeers na yan, may mga papalit sa atin, di ba? Kahit ngayon, hindi nakikinig yan. Pero hayaan nyo na sila dyan. Kasi natututo rin naman yan eh. Alam mo nung last time nakikita ko sila sa labas, nagsiservice sa labas. So si Andrew yung nagpipreach. Tapos yung Bible reading si Nehemiah, tapos mayroong nag-special numbers. Ginagawa nila dun sa may hagdan. Pinapanood ko lang sila. Kaso lang, after mag-preach, yung preaching ni Andrew, mga 30 seconds lang, tapos sabi niya, let's eat. Kainan agad. Sabi ko, delikado to si Andrew maging leader, puro kainan to. So, pinapakinggan ko sila. No, my point there is, ang ginagaya nila, yung nakikita nila. Di ba? Paano po yung mga anak mo, ang mga nakikita is, alam mo yung mga TikTok. Sinama ko si Josiah at Nehemiah sa camping. Yung mga bata doon, mga anak ng mga office mate ko, nagti-TikTok. Tapos di nila maintindihan kung anong ginagawa ng mga bata. Kasi nga, hindi sila aware sa mga TikTok na gano'n. Nagsasayawan pa sila. So, tatawa si Erin eh. Parang tayo sa TikTok ata to. Mahilig ito mag-TikTok si Erin ha. So, now, ang point ko dun is, yung mga bata, kahit nandyan niya lang yan, hayaan niyo lang sila diyang umupo. Kasi somehow, nakakapag-observe yan sila. Though they don't have the same, ang tawag dun, basta yun na yun. Hindi yung basta yun nga yun. Kung kaya nilang magtiis, yung patience nila na makapag-focus ng attention, hindi nila kaya yung ganong span of attention. Madi-divide talaga yung attention. Pero hayaan nyo lang sila dyan kasi meron, alam nila yung sequence from opening prayer, sa tithes offering, sa song offering, yung alam nila yung pagkasunod-sunod. Tapos alam pa nila na after nun magkakainan. So alam nila. So again, kagaya nga dito sa Book of Joshua, hindi porket tumanda na si Moses, tumanda na si Joshua, hihinto na yung promise ng Panginoon. Of course, may Caleb na bago na gagamitin ng Diyos. Right? So again, as I always said, every time that nagsalita ko sa harap, hindi tayo palagi magkakasama. Hindi tayo palagi nandito. Kaya magti-train talaga tayo, mag-disciple tayo ng mga bago. Amen. So, dito, makikita natin sa Joshua chapter 13, verse 1, now Joshua was old and stricken in years,
So, matanda na ito si Joshua. Hindi man binanggit dito kung ilang taon na. Pero makikita natin dito na ang sabi ng Diyos, this is the land that yet remaineth, all the borders of the Philistines and all Jeshurun. Ang dami pa daw na pwedeng i-conquer, sabi ng Panginoon. So what's the truth that we can see here? So point number 1, there is still works to be done. There is still works to be done. Based sa dito, sa pag-aaralan natin, isa dito nakita ko na mayroon pang mga kailangan gawin. Mayroon pa rin gagawin. Kahit tumanda na yung leader nyo, mamatay man ng ating leader, ang mga pastor natin tatanda yan, after 20, 30 years, makawala na yan, mayroon pa rin kailangan gawin. Hindi pwedeng matapos doon. So what's the thematic truth there? God promised do not eliminate our responsibility. They call us to faithful perseverance until the work is complete. So Joshua chapter 13:1, sabi nga dyan, di ba, na marami pa daw. There remaineth yet very much land to possess. Sabi sa last phrase ng verse 1, marami pa daw kailangan i-possess na mga lupa. Now, Israel had already won many victories at this point. Yet God said there was still much land to possess. So ano makikita natin lesson dito, mga kapatid? Ano makikita natin aral dito sa point number 1? Past victories do not mean our spiritual journey is complete. Ito pababawin natin. Alam mo ang problema sa atin mga Kristiyano minsan, pag nakagawa tayo ng mabuti, nakakumpleto tayo ng task, we thought like we use it as parang pass para gumawa naman ng masama. O minsan, pag nakakagawa ka ng mabuti, iniisip mo, baka pwede ko na itong gawin kasi nakapaggawa naman ako ng ganito. Binabayaran natin. Nagigits mo yung sasabi ko? Minsan ganito, nakapagluto ka para sa kapatiran. Okay na siguro hindi na ako umattend mamaya kasi nakapagluto naman ako matutulog na ako. Alam mo yon, binabawi mo. Yung small victories mo na nagawa, binabawi mo. Hindi po ibig sabihin may nagawa ka ngayong tama, complete ka na. Kailangan po tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Diyos. Naka-attend naman ako last week, baka pwede ako makapag-absent this week. Ganon tayo, di ba? Small victories, we thought it's like a pass, it's a natin, parang yun ang magiging reason natin para gumawa naman ng hindi tama. Diba? Naka-attend ako ng Bible study kanina. Baka bukas pwede naman ako makasama sa mga kaibigan ko, mag-inuman naman kami. Diba? Binabawi natin. So, past victories not mean our spiritual journey is complete. Hindi po doon nagtatapos. Hindi po rin nakagawa ka ng mayroon kang victories o sabihin na natin, tayo bilang church, if we will apply this, na-install tayo as a church. Di ba? So it doesn't mean maglalaylo na tayo. Church na kami. Yes. Ay, walay na kami sa Russell Kema. Pwede na namin gawin lahat ang gusto namin. Ganun ba yon? No, hindi pa tapos hindi pa complete ang ating misyon. In fact, kailangan na ating magdoble kayod ngayon. Di ba? Our journey is not yet complete. There is always room for growth in faith, prayer, and obedience. Yun ang kagandahan sa salita ng Diyos kasi you will never ever mauubos yung kaalaman sa salita ng Diyos. No. Hindi yan matatapos. Mamamatay ka na lang, mayroon ka pa rin dyan hindi matututunan. Marami kang matututunan dyan, hindi po iyan mauubos. So what's our application in point number 1? Do not settle for partial obedience or partial victory. Huwag kayong mag-settle sa mga maliliit na victory. Continue pursuing God's will for your life. Okay? Huwag tayong mag-settle, mga kapatid. Preacher na ako. Pastor na ako. Na-appoint na ako dito as deacon or whatever. Maglalaylo na ako. Hindi na ako masyado mag-aaral. Medyo kaya ko na to. No. Hindi pwede yung ganon.
patuloy po tayong mag-aaral. Patuloy tayong magpapalakasan. Amen? Oy, natapos na namin yung discipleship. Pwede na ako uling maglaylo. Pwede na uling gumawa ng mga kung ano. Pwede na ako uling isingit ko na uli yung time ko sa games. Hindi na ako makapag-games dahil sa discipleship na yan. Ngayon, tapos na yung games namin. Babalik na ako dun sa paglalaro ko sa mga COD. Clash of Clans, Counter-Strike, diba? PUBG ba yan? ML. Babalik na ako doon kasi natapos na namin yung discipleship eh. O minsan nga, di ba, pag nakapag-graduate tayo sa school o natapos yung school year na to, tapos biglang babawi tayo ng mga kung ano-anong gagawin natin. So mga kapatid, again, do not settle for partial obedience or partial victory. Continue pursuing God's will for your life. Patuloy po tayo. Amen? Sky is the limit. Pag ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, sky is the limit. Okay, hindi mo makukuha lahat diyan. Kailangan natin maging busy sa gawain ng Diyos. So point number 2. God is faithful to His promise. God is faithful to His promise. So what's the thematic truth there? What God has promised, He will surely accomplish in His perfect time and way. Ngayon, minsan, nagreklamo tayo kasi feeling natin hindi nangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin. Alam nyo, most of the time naman talaga, yung timing ng Panginoon ay hindi kagaya ng timing natin. Madidisappoint na lang kayo, pero palagi po yan, no? I mean, most of the time, hindi po talaga tugma ang timing natin. Kasi mahilig tayo magmadali eh. Wala tayong pasensya maghintay. Gusto natin agad-agad. Diba? Kaya nga minsan, di ba nare-realize nyo, kung kailan hindi nyo pa hinihintay, saka pa dumarating. Doon po napapatunayan natin na iba talaga ang timing ng Diyos. Even before, sabi dito, ang context kanina nito from 6 to 7, chapter 13, 6 to 7, even before all the land was conquered, God instructed Joshua to divide the inheritance among the 30. Nakita niyo yun? Yung panahon pala na hindi pa nila nakaka-conquer, pinadivide na yung mga lupa kung ano magiging sa kanila. Nakikita niyo doon yung assurance ng Panginoon. Hindi pa nga nila nakaka-conquer. May mga nakatira pa nga doon eh. Pero ibinibigay na sa kanila ng Diyos. Ang hirap kaya Ang hirap minsan na paniwalaan. Pero ganun talaga. Ganun dun sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung talaga ba tayo ay naniniwala o hindi. Ngayon, isa sa mga memory verse ko, lifetime ang tawag ng life verse sa Psalms chapter 23. Ito po dati minemorize ko nang before ako mag-asawa. Kasi dalawa ako mag-asawa eh. Magkakasawa na ba ako? Hindi. Pero nung binasa ko tong Psalms 23, I feel like God ni-reassure ng Panginoon sa akin yung kanyang promise sa akin. Hindi lang bilang isang taong ligtas, kundi bilang isang taong magpapatuloy sa kanyang sa ministry ng Panginoon. Isa dito sa mga life verse ko, isang verse 3 at saka verse 6 ng Psalms 23. Yung He restored my soul. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Alam nyo, lahat naman tayo, wala naman tayong Isa din to sa pinag-aralan namin last Friday sa Dubai, yung purpose ng mga Kristiyano. Kasi nakita nila yung purpose nila eh. Kaya sila nag-spread abroad at nag-share ng gospel para mahayag yung salita ng Diyos sa Acts chapter 11. Nakita nila yung purpose nila na kailangan nga nila ihayag. Hindi lamang sa kasi nag-start na sila mag-preach sa mga Griego eh. Hindi lamang dun sa mga Hudyo, kung pati sa mga Griego, sa mga Grecians, nag-preach sila.
So, yung dating ako, nakikita ko nung hindi pa po ako ligtas, at naligtas ako ng Panginoon, this verse hits me different nung nire-realize ko that He restored my soul. Kasi nga, may kanya-kanya tayong plano sa buhay, may kanya-kanya tayong gustong ma-achieve sa buhay natin. Pero nung nirestore ng Panginoon yung soul natin, He leaded me in the path of righteousness. Yung dating walang kabuluhang pangarap natin, na gusto lang natin yumaman, gusto lang natin ma-achieve ito, makapag-ikot-ikot sa buong mundo, di ba? Makapag-Japan, makapag-Hong Kong, makapagpunta ng UK, makapagpunta ng US, makapag-Disneyland, alam mo yun, makapag-Singapore, makapagpunta ako ng Great Wall of China, o ma-visit ko man yung Taj Mahal sa India, o makapunta ako sa Istanbul sa Turkey, makita ko yung gawa ni Antonio Gaudi sa Barcelona. Ang dami nating pangarap na walang purpose sa buhay. Purely selfish desire. Pero nung naligtas ako, at I hope kayo din nung naligtas kayo, I hope nakita natin na ang purpose nun is God is leading us to the path of righteousness. Kaya kung ikaw ay nahiwalay sa church ng matagal, at minsan nahibalik ka na naman nakapag-attend ka na naman ng church, o ang tagal mo ring nakapag-absent, tapos na-convict ka as umattend ka na naman sa church, yan po nagpapatunay na ikaw po ay ligtas. Because God is leading you to the path of righteousness. Binabalik kayo ng Diyos sa tamang daan, hindi dating daan sa tamang daan. Because that's what He promised to us. That no one can pluck you out of His hand anymore. Na pag kayo po ay ligtas, wala nang makakatanggal sa kamay ng Diyos. Kasi kayo hawak na ng Diyos. At gagawin ng Diyos, gagamitin niya ang kanyang mga lingkod sa lahat ng paraan na maibalik kayo sa path of righteousness. Amen? So, again, balik tayo dito kay Joshua. And nakikita nyo dito, yung pangako ng Diyos, hindi pa nila nakakangker, binibigay na sa kanila. Kasi sure ang Diyos, sure siya sa kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya kung ang tao mag-uobey o hindi. He's the Alpha and the Omega. He's an all-knowing God. He's the beginning and the end. Omnipotent. Lahat po yun na nasa katangian ng Diyos. Alam nga niya na magdi-disobey ka. Kaya nga kay Pedro, di ba? Ilan ba yung tinanong si Pedro pa ulit-ulit? But the end of the day, dininay siya ni Pedro. Pero nahiwalay ba si Pedro sa Diyos? Nagpatuloy si Pedro. Kasi alam din ng Diyos na kahit si Pedro mag-fail, magpapatuloy pa rin to. Kasi nandun yung mark na siya ay tumanggap sa Diyos. At dapat ganun tayo. Bilang mga Kristiyano, mag-fail man tayo, may panahon man na hindi tayo nagiging on fire sa Diyos, bumalik lang po tayo sa Diyos. We have to go back kasi yung promise ng Panginoon, hindi niya natatanggalin yan. Nandyan ang pangako ng Panginoon, kaya nga po hindi nawawala yung kaligtasan eh. Di ba? Maraming pinagdidebate yan, nawawala na yung kaligtasan. Mawawala yan kung ikaw yung may hawak. Kasi i-depende mo yan sa obedience mo eh. Ay, mahina ako ngayon sa Diyos, hindi man ako nag-church ngayon, baka mawala. Nakadepende ka sa ginagawa mo. Now, you have to understand that our salvation, sabi ko sa inyo, Diyos ang may hawak, kaya nga no one can pluck you out of His hand. Kasi siya ang may hawak ng salvation mo. Now, magdidepende na lang yan sa gawa natin dito sa lupa, yung consequence. So, kung pasaway ka, edi may palo. Di ba? Mas mahirap yung buhay Kristiyano mo kung hindi ka ganun
ka masunurin sa Diyos. And huwag niyo akong subukan kasi nakita ko na talaga ang kabutihan ng Diyos. Nakita ko na kung paano ang Diyos mangako. I mean, above of what you ask or imagine. May mga bagay na hindi na nga sumagi sa isip ko pero binibigay pa rin ng Diyos. So, I don't know. I don't see any reason para ako o tayo hindi magpatuloy sa Diyos. Wala na pong ibang buhay na mas sasaya o buhay na mas may kahulugan kundi ang buhay na kay Kristo. And I'm not telling you walang pleasure sa mundo. Ang dami. Ang daming pleasure sa mundo pero pansamantala lang sinasabi ko sa inyo. Wag niyong ipagpapalit kasi ang reward ng Panginoon sa mga taong tapat, which we will tackle later more deeper, is talagang worth considering. Kailangan po natin talaga i-consider kasi sabi nga, di ba, nasa huli na ang pagsisisi. Habang tayo may malakas pa, kailangan natin magpatuloy. Dito nga, si Joshua, uugod-ugod na. Uugod-ugod na si Joshua, pero ang sabi ng Panginoon, marami pa akong ipapagawa. Kasi alam niya, tapat eh. Kaya mostly talaga pag mga tapat, pinapahaba ng Diyos yung buhay. Kasi marami pang gustong ipagawa, di ba? Now, this demonstrate God's certainty. Di ba? Nagpapakita to ng kasiguraduhan. Okay, kung kailangan ba natin mag-doubt? Ito nakakalungkot sa atin mga kapatid. Minsan, kaya natin ipagpalit yung trabaho sa Diyos. Hindi tayo nakaka-attend kasi sobrang busy na natin sa trabaho. And I'm not against F&B kasi wala ka namang option sa F&B talaga kasi may pasok talaga yan pag Sunday. Pero nakakalungkot yung mga taong may option naman maghanap ng ibang trabaho but they can't give that trust to the Lord that God is able to provide work na walang conflict sa iyong trabaho. Kaya po ng Diyos magbigay ng trabaho sa atin na do you think hindi kalooban ng Diyos na hindi po kayo makapag-church? Di ba? Masyadong babaw naman ng pagkaintindi natin sa ganun. Kung ang kalooban ng Diyos ay sa isang Kristiyano na mawalan siya ng time, binigay niya yung trabaho na yun para hindi ka na makapag-church? Ganun ba yung iniisip natin? Oh. Alam ko, ang Diyos kayang mag-offer, kayang magbigay ng trabaho na at the same time makakapag-church ka pa din. Huwag po tayong natakot magpalit ng employer. Kasi ang pinaka-best na employer ay Diyos. Hindi po yun nababangkrap. Hindi po nababangkrap ang Diyos. Kahit magsarado ang Starbucks, kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong trabaho. God's promises are trustworthy. Ang pangako ng Diyos ay trustworthy. Anong trustworthy sa Tagalog? Mapagkakatiwalaan. Hindi po, ang pangako ng Diyos, hindi po kagaya ng pangako ng mga employer natin. Well, ako, mapapalad ako sa employer ko ngayon. Yung pangako niya, tinutupad niya eh. Pero hindi lahat ng employer ganun. Okay? Baka ma-disappoint kayo, darating ang panahon. Pero alam ko, ang employer ko, ginagamit lang din ng Diyos yan. Kaya naman isarado ng Diyos yung kumpanya namin anytime gustuhin niya eh. Mag-send lang siya ng isang missile, bumagsak sa opisina namin, sarado yan eh. But the fact na pinoprotektahan tayo ng Diyos, it's all under God's control, mga kapatid. Nakakalungkot no? Talagang pinagpalit mo na yung pag-church, todo trabaho ka na kasi mas kumikita ka sa trabaho, no? Tapos biglang hinayaan ng Lord bagsakan ng drone yung kumpanya nyo. Sarado kayo ngayon. Mabalik ka ngayon sa Diyos. Mapapunta ka sa church, magpapapray ka ng trabaho. Di ba?
minsan, kailangan po natin lawakan ng pag-iisip natin. Maging willing po tayo, hindi lamang kumita ng pera. Kung di, bigyan din ng time ang Diyos na nagbibigay sa atin o nag-aalaw sa atin na kumita ng pera. Because I'm not saying that you don't need money to live. But don't love the money because the love of money is the root of all evil. Diba? Kailangan natin ng balanse sa buhay natin. Hindi pwedeng 7 days a week nasa office ka lang. Mapalad yung mga may 2 days off dito, di ba? Nilan yung off mo, sa bago mong work. Yan, 2 days off. Sarap, di ba? 2 days off. So kahit 1 day off ka lang, bigay mo sa Lord yung 1 day off mo. Hindi po, ganyan lang po talaga yung araw na nakakapagpahinga ako eh. At talaga, nakakapagpahinga ba talaga tayo? Sa araw na yon, magpi-Facebook ka lang eh. Pupunuin mo lang din ang utak mo ng problema eh. Alam mo yung tunay na pahinga? Yung nakakapagkinig ka ng salita ng Diyos at nailalabas mo yung mga doubts mo sa buhay at nagbibigay ng trust ka sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, ibigay natin sa Kanya yung mga heavy burden. And ibibigay niya sa atin yung sa burden niya because His burden is light. Yung mga pinoproblema niyo, ibigay niyo sa Diyos yan. Akala niyo makakapagpahinga kayo sa 1 day off na yon sa kaisip ng mga problemang pinansyal, pamilya, health, opisina, yung mga bashers mo, yung mga kaaway mo, makakapagpahinga ka ba sa 1 day off na yun? No. Ang tunay na rest, ang sabi ng Biblia, is yung Sabat, which is yung pagbibigay natin ng papuri at parangal sa Diyos sa araw na yun. Regardless of whatever day is that na binigay mo sa Diyos. Yun ang tunay na pahinga. You give rest. You rest in the Lord. Hindi ka nagre-rest sa higaan. Kasi hindi yun rest. Pagising mo, may problema ka pa din. But if you're in the church at binibigay mo sa Diyos lahat ng bigat ng puso mo, bigat ng mga nararamdaman mo, problema mo, that's the real rest because God will give you peace. Peace that passeth all understanding, ang sabi ng Biblia. You will only gain that through the Holy Spirit that is in you. Do you think Holy Spirit will work kung nagpe-Facebook ka dun sa rest mo, sa Sunday off mo? Holy Spirit, bigyan mo ako ng rest. So scroll ka ng scroll sa TikTok mo, sa Instagram mo. Tapos biglang nakita ka pa ng mga malalaswang litrato o nakita mo pa yung kaibigan mo nagbakasyon sa Japan, nainggit ka naman. So napupuno ka ngayon ng inggit, worries, napupuno ka ngayon ng self-pity, kawawa naman ako, di ako makapagbakasyon. Pupuno ka ngayon ng ang liit ng sahod ko. Puro negative papasok sa'yo. Whereas kung nasa church ka, ang Biblia, i-encourage ka. May gagamiting taong magsasalita, kahit yung katabi mo lang, kahit mukhang masungit yan, mamaya, i-encourage ka niya. Kumusta ka kapatid? O di ba? Dahil nakausapan ka ngayon, nakapalagayan ka ng loob, nakapag-release ka ng mga nararamdaman mo, yun yung rest. Yung nakakapag-release tayo ng mga bigat ng buong linggong puro problema, puro trabaho lang tayo. Right? Amen? Di ata kayo convinced sa totoong rest eh. Ang totoong rest nasa Diyos, mga kapatid. God's timing may be different from ours, but He never fails. Pinag-aaralan namin ng mga bata sa aming devotion, si Abraham at saka si Sarai. ilang years old? 90 plus years old na si Sarah before manganak. Do you think mangyayari pa talaga yun? Hindi na, di ba? Pero iba ang timing ng Diyos, di ba? Pero nangyari, di ba? Because His promise never fails. Iba lang ang timing niya sa atin. Pero ang pangako niya hindi nag-fail. We can move forward confidently because God keeps His word. Ito talaga. Ang confident ko lang talaga sa buhay ko, mga kapatid. Saan man ako mapunta, saang mga lugar,
trabaho, sino man ang kausap ko, ang confident ko lang talaga ay nasa Diyos. Sinasabi ko, palagi ko lang kinukonvince ang sarili ko. Kagaya ngayon sa bagong task na binibigay sa akin sa opisina, Lord, hindi mo naman ako bibigyan ng bagay na, simple na ba? Hindi mo ako bibigyan ng bagay na hindi ko kaya eh. Because nung pinag-uusapan na namin sa opisina ang about sa mga shareholders, yung about sa task ng isang secretary, task ng isang treasurer, task ng isang board member, parang Lord, hindi na nakakaya ng utak ko to. Nag-apply ako as empleyado lang, CAD operator. Bakit ngayon ang may pinag-uusapan namin about stocks na ng opisina? So parang hindi na kinakaya ng utak. Pero sinasabi, kinukonvince ko yung sarili ko, Lord, you put me here because alam mo, kaya ko siguro to. Which is, I think, kaya ko naman. And again, we can move forward with that confident lang na ilalagay natin sa isip natin that God will keep His word. God will keep His promise sa buhay natin. Amen? So what's our application there? When circumstances seems uncertain, trust what God has already said. Okay? Pag nakikita niyo na may mga missile dyan sa taas, mag-trust na lang kayo sa Diyos na dadalhin niya kayo sa langit. Na, bagsakat man kayo, langit kayo pupunta. Amen. Ano pa ba ang panghahawakan nyo? Magpapastress pa kayo dyan sa mga missiles na yan? Kung oras naman talaga natin, di babagsak naman talaga yan sa bubong natin kung hindi nyo pa oras, do you think papabagsakin yan ng Diyos sa bubong nyo? Kami nga, naabutan pa namin yung last trip ng Cebu Pacific Do you think yun? Swerte? Swerte ba ang tawag doon? No? That's God's appointed time. Right. Kasi, kailangan lang natin magtiwala na ang timing ng Diyos is perfect. Amen. Diba? Sabi nga sa Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. Hindi po yan tao. Hindi yan yung BFF mo na trinidor ka after 20 years. Hindi yan yung employer mo na ang tagal mong pinaglingkuran pero hindi naman binigay sa'yo yung pinangako sa'yo. Hindi yan yung nililigawan mo na pinangakuhan ka ng 7 years pero si Leah lang palang ang binigay sa'yo. Diba? Point number 3, Caleb's example. Sa point number 3, I will tell you here that the 3 example of Caleb's faith. But the thematic truth here is wholehearted faith, trust God's promises despite age, obstacle, and delays. Hindi ko siya nilagay dito, pero meron ako ditong ABC, mabilisan lang. ABC, patungkol sa 3 klase ng pananampalataya ni Caleb. Una, Caleb's faith. Caleb had a wholehearted faith. Caleb had a wholehearted faith. 3 times in the scripture emphasizes that Caleb wholly followed the Lord. Ito yung maganda, no? Wholly follow the Lord. Hindi yung mga half-half lang. Hindi po pwedeng half-half lang po kasi tayo mag-o-obey sa Diyos God's desires believers who follow Him wholeheartedly, not only when it is convenient. Ang desire ng Panginoon na ang mga believer ay mag-follow sa Kanya wholeheartedly, hindi lamang sa convenience. Diba? It's not about convenience. Ilang beses natin pinag-usapan, hindi porket, ito kasi ang pinakamalapit na church, doon lang tayo, kaya doon ka mag-church. It's not about convenience, mga kapatid. Hindi pwedeng dahil, kasi wala kang problema ngayon, mag-church ako ngayon. Masaya ako ngayon so mag-church ako ngayon. Tapos pag tinamaan na tayo ng mga pagsubok, mahirapan na tayo magpunta sa simbahan. It's not about convenience, mga kapatid. We have to obey God. Sabi nga, di ba? For better or for worse. Kahit sa sala sa init, sala sa lamig. Kahit anong sitwasyon natin, kailangan mo natin sumunod sa Diyos. Kasi yun po ang desire ng Panginoon na tayo ay sumunod fully, wholeheartedly. Okay? Hindi po half-half lang. Kaya nga pagdating sa baptism, hindi natin pinipera sa magpabaptize ang tao.
Kasi ang tao, pag willing na talaga siya 100% na sumunod sa Diyos, magpapabaptize yan. Pero pag nag-aalangan, papalublob ba ako? Hindi. Nag-aalangan pa yan kasi hindi pa siya wholeheartedly willing to obey the Lord. Kasi baka, mayroon pa siyang mga bagay na hindi maiwanan. Kagaya ng pagsisigarilyo. Ay ko kasi kayang iwanan yung pagsisigarilyo. Meron kasi akong kalibin ngayon eh. Di ba? Meron kasi akong kalibin na hindi kasal, kaya ayaw ko munang magpa-baptize. Kasi pag magpa-baptize ka, ibig sabihin, willing ka kasing sumundin kung ano man ang gusto ng Panginoon sa'yo. Otherwise, hindi man sinasabing hindi mo pwedeng gawin, pero ikaw din ang mahihirapan sa iyong buhay Kristiyano kasi habang sumusunod ka sa Diyos, nag-grieve yung banal na Espiritu sa puso mo, you will face the consequence, mga bagay na decision mo sa lupa. Kasi the end of the day, wala naman talagang pipilit sa'yo, pwede mo pa rin gawin. Pero pag may mga bagay tayong ginagawa, at the same time, gumagawa ka ng mabuti at may mga setbacks ka sa buhay mo, sinasabi ko sa inyo, mahihirapan kayong umusad sa inyong buhay spiritual. Kasi mag-grieve nyo ang banal na Espiritu sa puso nyo. Kaya ang gusto ng Panginoon, wholeheartedly. Ibig sabihin, pag anong nilatag ng salita ng Diyos, pag sinabing, thou shall not kill, lahat tayo willing, walang gustong pumatay dito, di ba? Hindi pwedeng sabi ni Elijah, hindi, Father Andre, kasi parang gusto ko talagang pumatay eh. Hindi ko pa maisuko yan. Hindi pwede yung ganon. Pag sinabi ng Biblia, thou shall not commit adultery, dapat lahat tayo willing. Walang magkukumit ng adultery. Di ba? Pag sinabi ng Biblia, ano pang sabi sa mga 10 Commandments? Yung mga basic lang natin. Trust in the Lord with all your hearts. Thou shall not steal. Huwag kang magnakaw. Sabi ni Elisha, hindi gusto ko kasing magnakaw ng ballpen. Gusto kong hindi ko sinasauli yung mga hiniram ko eh. Hindi pwedeng ganon. Kailangan wholeheartedly ka, willing ka, dun mo lang masasabi, mapapabaptize na ako. Kasi willing na talaga ako sumunod sa Diyos. Pero kung may mga bagay ka pang, teka lang, may business kasi akong mga alak eh. Tsaka may business kasi akong pasugalan. Hindi muna ako dyan, hindi muna ako magche-church. Di ba? Ganun ang mga tao. Naalala niyo yung kwento sa Bible na yung hanap buhay nila paggagawa ng statwa. Paggagawa ng mga Diyos-Diyosan. Tapos, nagalit sila kasi si Apostle Pablo, kinikwento nga niya about sa adultery sa New Testament na maapektuhan yung hanap buhay nila. Kasi yun ang hanap buhay nila eh. So, hindi yun wholeheartedly. Kasi, siyempre, sa isang natural na tao, gusto mong maligtas. Sino bang gusto mapunta ng impyerno na may tamang pag-iisip? Di ba lahat naman tayo gusto pumunta ng langit? Pero may mga tao na hindi sila fully maka-join sa church, maka-join sa mga gawain, kasi hindi wholeheartedly, kasi may mga bagay sila na gusto pa nilang, gusto ko pa kasing ayaw kong mabitawan yung pagsasabong. Hindi ko kasing magsabong, gusto kong magsugal. So not wholeheartedly. Half-half lang. Alala ko dati nung tumanggap ako sa Diyos, at biglang sinabi sa akin ng isa kong churchmate na, alam mo ba, dapat hindi ka na sumasama sa mga dumasama dun sa mga disco-disco, yung mga public disco. Kasi mahilig kami dun sa namin, sa probinsya sa mga village, sa mga barangay, pag magpipiesta, lalo na pag Mayo. May mga sayawan, yung tug, di ba? Paborito yan ng mga dun sa probinsya. May mga disco light, public dancing. Yan yung nasa covenant natin na public dancing. Si Brother Benji, lumabas. Ang dancer ng ASAP yan eh. Iniwanan niya yung pagiging dancer niya. Dito na lang siya ngayon. Kahit ganun lang kaliit yan, nagtatumbling yan 3 beses sa ere. Pagbagsak niya, tumambling yan, Sabado, bumagsak yung Linggo na. Ganun yan tumambling sa ASAP dati. Mga backup dancer yan ng Backstreet Boys. Di ba? So, iniwanan niya kasi wholeheartedly. Pag wholeheartedly willing kang iwanan, naalala ko dati, willing talaga ako kahit pamilya ko iwanan ko eh. Ganun, hindi kinaya ng isip ko before na
even parents ko, kaya kong iwanan based dun sa nakasulat ng Bible. Kasi nabasa ko sa Bible, I don't know where is it in the New Testament that it says, if you love your mother or father more than me, you are not worthy of me. Nabasa ko yun sa Bible, sabi ko, so pwede ko palang i-disobey yung parents ko eh. Sabi ko, pag ayaw nila akong mag-church sa born again church, hindi ko sila susundin, sabi ko. Pag Saturday, Sunday, dapat umuwi na ako sa bahay kasi may boarding house ako eh. Saturday, Sunday, dapat uuwi na ako niyan sa probinsya namin. Hindi ako umuwi. Nag-i-stay lang ako dun sa Tacloban. Kasi napupunta ako ng Bible study. Pagka Sunday, nandun ako sa church. So whole week, wala na ako sa bahay. Hindi na nila ako makita talaga. Humingi lang ako ng pera. So hindi ko na sila ino-honor. Parang, basta sabi ko, sinusunod ko naman ng Diyos eh. So again, hindi ko sinasabing tama yon. So kailangan natin ng balansehin. Wala pang nag-guide sa akin that time. Hindi ko alam paano i-process yung doktrina na yon. Na first of all, hindi naman ako pinipigilan mag-church ng magulang ko. Wala naman napipigil sa akin. In fact, masaya nga silang nakikita ako nag-church. Especially yung mother ko. Yung papa ko lang, sabi niya sa akin, dati ang hawak mo, mga barbell, ba't ngayon, Bible na hawak-hawak mo? So parang parang nabawasan yung pagkalalaki mo ba? Yun kasi sa atin, di ba, paastigan sa atin. Astig ka dun. Pag umuwi, kaya anak ko yan, astig yan, di ba? Tapos pag mo, ay anak mo yan, astig, Bible lang hawak. Di ba, na parang nabawasan yung pagkalalaki. Pero again, ang sinasabi ko dito mga kapatid, wholeheartedly. Maging Joshua tayo sa panahon ngayon. Maging Caleb tayo. Huwag half-half. Okay? Huwag half-half. Kasi may mga kapatid na ako naririnig. Diba sabi niya na hindi nila kahit may mga gawain sa Sunday, sa school nila o sa mga office nila, nagpapakita lang sila, bumabalik sila dito kasi gusto talaga nila nang nandito sila sa Sunday. And I'm not just talking about Sunday. Marami naman tayong ibang gawain. May Bible study tayo, may prayer meeting tayo, may mga soul winning tayo. Maraming gawain na pwede pa kayong maging kabahagi kung gusto nyong maging, mag-umusad ang inyong buhay Kristiyano, mga kapatid. Amen? Last point. Hindi pa pala last point. Ito muna yung mga faith ni Caleb. So, wholeheartedly, pangalawang faith ni Caleb is yung enduring faith. Okay? Mabilis na tayo. Caleb had an enduring faith. Kaya sabi dyan sa verse 10 ng chapter 14, and now behold, the Lord had kept me alive. Caleb waited 45 years for God's promise, mga kapatid. Many people quit while waiting, but Caleb remained faithful. So, ang enduring faith, okay? Hindi lang wholeheartedly, enduring din. Kasi kahit wholeheartedly ka, pero hindi mo kayang magtiis, magbabackslide ka. Magiging on-off yung Christianity mo ngayon. So wag yung on-off, wag yung sala sa lamig, sala sa init. So what's the application dyan? Do not give up do not give up if God's answer seems delayed. His promise are worth waiting for. Minsan nag-give up na tayo kasi hindi natin kaya mag-endure sa mga pangako ng Panginoon, especially pag nahihirapan na tayo. Especially pag wala na tayong mahugot sa bulsa natin na pangpakain sa pamilya natin. Pangako naman ng Panginoon, mga kapatid, na you will never see a righteous forsaken nor his seed begging bread. Huwag kayong mag-alala dyan. Okay, last part of Caleb's faith is Caleb had a courageous faith. Matapang si Caleb. Khalid tuloy. Nagiging Arabic ka. Caleb. Caleb did not ask for an easy inheritance. He asked for the mountain where giants will still live. Tingnan niyo sa anong version? Verse 12 bata yun eh. Tingnan ng chapter 14 verse 12. Si Caleb, ang hiningi niya, which is pinangako sa kanya, yung inheritance ng lugar kung saan nakatitira yung mga giants. That's a courageous faith.
Sabi niya kay Joshua, ibigay mo sa akin yung Hebron kasi pinangako yan sa akin ng Diyos. Magiging akin yan. At yung Hebron, doon nakatira yung mga giants. Nandun sila yung mga yung mga gulayat na size ng mga tao. Bakit mo naman gugustuhin i-conquer yun? Kasi sabi nga dito, hindi pa nila na-conquer lahat to. Pinapangako pa lang sa kanila yung mga lupa. Although may mga na-conquer ng iba, yung iba pinapangako pa lang na magiging sa kanila. Kung baga, ito siya sabing drawing pa lang. Drawing pa lang ba? Pero pinangako na ng Diyos sa kanila. Pero tingnan niyo si Caleb. He trusted God for all the difficult tasks. So anong application natin dito? Faith does not seek the easiest path. It trusts God in the hardest places. Okay, ang faith hindi lamang yung mga madadali lang na mga task sa buhay natin. Doon tayo sa isusubukin ng Lord, ito totoo talaga to. Susubukin ng Lord ang tiwala niya. Tiwala mo sa Kanya. Susubukin talaga kayo ng Lord. Kung kaya kayong maging unemployed for 1 year, gagawin yun ng Lord sa'yo. Masubok ka lang. Unemployed for 2 years, susubukin ka ng Lord. Employed ka nga pero pinapahirapan ka sa opisina mo, susubukin ka rin ng Lord ng mga ganong bagay. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, you should have this courageous faith that Caleb has. A family, ano ba yung nyo ngayon, mountain nyo? Kasi ito yung mountain ni Caleb sa buhay niya eh. Sabi niya, akin na yung mountain na yan. Kahit mayroon yan mga giant dyan. So tingnan nyo ngayon sa sarili nyo, ano bang mga mountain sa buhay nyo ngayon? Family, ministry, personal, or yung calling nyo mismo? Like Caleb mga kapatid, trust God and say, give me this mountain. Sabihin mo sa Diyos, Lord, give me this mountain. Give me this challenge. Kasi alam ko naman kasama kita eh. At ako, ito lang din ang pinangahawakan ko ngayon. Sa task na binibigay sa akin ngayon, ang sinasabi ko lang sa Diyos, okay Lord, give me this mountain, give me this task. Kasama naman kita eh. Hindi ko naman susuluhin to eh. Ikaw pa rin naman ang maglalabas sa akin dito. Ikaw rin naman magpapatagumpay sa pinapagawa mo sa akin. Lastly, God rewards faithfulness. God rewards faithfulness. So the thematic truth here is, those who faithfully, okay, listen, those who faithfully, don't expect something kung hindi ka naman tapat sa Diyos. Baka pagpapalo lang ang matanggap mo sa Diyos. I'm not saying na hindi ka naligtas, pero don't expect a smooth life or a rewarding life kung hindi po tayo faithful sa Diyos. Kasi minsan, tithes pa lang, bagsak na tayo. We complain about our finances, but we are not faithful to our tithes and offering. You can't complain about finances sa kinikita mo buwan-buwan kung hindi ka nga tapat magbigay sa Diyos. O, di ba? Again, this is for those who are faithful. Those who faithfully follow the Lord will experience the fulfillment of His promises and blessings. And it's not just about tithes and offering. It applies in every aspect of our life. Family, kung faithful ka sa family mo, magkakaroon ka ng malusog na pamilya. Kung faithful ka sa health mo, magkakaroon ka ng rewarding na pangangatawan. Marunong ka mag-alaga sa sarili mo. Ibibless yan ng Panginoon. Kasi nasa atin pa rin naman yun. So, Joshua blessed Caleb and gave him Hebron as his inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb, sabi sa verse 14, because that he wholly followed the Lord God of Israel. God honored Caleb because Caleb honored God first. What's the lesson here? God notices faithful service. God notices faithful service. So, hindi po pwedeng hindi makita ng Panginoon o hindi niya manotice yung tapat na paglilingkod.
Alam ng Diyos, bawat isa sa atin dito kung sino ang tapat maglingkod. Alam na alam ng Diyos. At alam na alam ng Diyos kung sino dito ang nakaupo lang tapos yung iniisip niya kung anong ulam mamaya. Nagmamadali lang yan. Matapos na sana, 12:25 na. 5 minutes na lang, 12:30 tapos na tayo. Ang iniisip lang natin is yung anong ulam mamaya o sana matapos na para makatulog na ako, inantok na ako. Marami sa atin ganun. Pero alam ng Diyos din kung sino ang nakaupo dyan at willing i-apply yung kanyang mga napakinggan. Amen? God rewards those who persevere. Hindi pwede pong hindi pwedeng easy, sabi nga, hindi pwedeng easy money. Walang easy money dito. Pati sa simbahan, may pinaghihirapan po. Ang kaalaman, pinaghihirapan. Pinag-aaralan po natin yan. Kailangan mo makinig. Anong i-apply mo kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi ka nagbabasa? Anong i-apply mo sa buhay mo? You have to persevere. Labanan mo yung antok mo, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Labanan mo yung antok mo, makinig ka ng salita ng Diyos. You have to persevere. Di ba? Hindi mo kaya magbasa, makinig ka. Faithfulness today leads to blessing tomorrow. Ang pagiging tapat mo ngayon, may aanihin yan bukas, mga kapatid. Pero can you imagine, kung ngayon, hindi mo pinag-iigihan ang pagsunod mo sa Diyos. Ngayon, 1 year, umabot yung 1 year, 2 years, di ka nag-church, 3 years, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, walang gawain, puro barkada lang, puro basketball, hindi mas mag-basketball, pero puro laro ka lang, puro barkada, inuman. Ano nga anihin mo after 10 years? Do you expect God to bless you? Really? Ini-expect ba natin ang blessing ng Panginoon after 10 years? If you want to invest, brethren, para sa magandang bukas, simulan mo ngayon. Simulan mo sa pamilya mo. Ituro mo ang salita ng Diyos sa mga anak mo if you want to invest for the future. Para hindi mahirapan, hindi magkaletse-letse, magkalabo-labo ang buhay mo in the future. Simulan mo ngayon. Keep close to Jesus. Our conclusion, Joshua chapter 13 and chapter 14 teaches us 3 powerful truths. There is still land to possess. Mayroon pang land to possess. And if you will apply that, marami pa tayong pwedeng matutunan. Marami pa tayong pwedeng makonquer. Marami pa pwede tayong masyara ng salita ng Diyos. Marami pang pwedeng maligtas. Marami pang kailangan gawin, mga kapatid. There's still a land to possess. God always keeps His promise, number 2. Number 2, ang katotohanan dito na dapat ninyo makalimutan sa preaching na to. God always keeps His promise. He never lie. Number 3, faithful believers can confidently say, give me this mountain. Kung tapat ka na believer, you can confidently and say to God, sige Lord, bigay mo sa akin yan. Give me this mountain. Para kang lang si Caleb, give me this Hebron. I don't care if there are giants there. Kasi at the first place, hindi naman ako lalaban dyan. It's you. Magpapagamit lang ako. Ang problema sa atin, because of our pride, we thought like we are the one who will fight for this. Tayo ang lalaban, haharap ng ating mga pagsubok problema. Hindi natin sinasama ang Diyos. So, ang ating unifying theme here is the fulfillment of God's promise belong to those who persevere in faith, trust His faithfulness, and follow Him wholeheartedly. Again, mga kapatid, wag 50-50 ha. Wag 60-40, wag 70-30. Sa sabong lang po nangyayari yun. Yung mga CTGs, yung 70-30, sa mga sugalero lang yun. Dapat sa Diyos, 100% wholeheartedly. Amen? So, let us all stand and let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa napag-aralan namin sa buhay ni Caleb.
It was 2 chapters, Panginoon. It was really hard to concise them o pag-isahin sa isang maliit na, isang oras na preaching or 45 minutes. Ang buhay ni Caleb ay isang magandang halimbawa. Buhay ni Joshua ay isang magandang halimbawa sa amin. We don't want to miss, Panginoon, yung pangako mo. Ang pagiging tapat mo sa amin, ang pagiging tapat mo kay Caleb at kay Joshua. At kung paano ka, Panginoon, paano mo sila sinamahan to conquer the promises, to conquer this land. Lord, bawat isa sa amin dito may gusto kang ipa-conquer sa amin. That could be a lifestyle na gusto mong ma-attain namin sa buhay. That could be a ministry na gusto mong gampanan namin bilang mga anak mo. That could be achievements namin sa buhay na gusto mong ma-attain namin. At pinatunayan mo sa amin, Panginoon, through studying Joshua chapter 13 and 14, na lahat ng bagay ito ma-attain lang namin, makakayanan lang namin. It's just because sa pamamagitan lang din ng aming pananampalataya sa iyo, pagtatrust sa iyo, at paggagawa nito, Panginoon, pag-confident lamang, Panginoon, through you, na ikaw lang din ang gagabay sa amin para malagpasan to kung ano man ang mga pinag-aaraanan namin sa aming buhay. Salamat sa buhay ni Joshua at ni Caleb. Thank you for reminding us the truths on these chapters. Nawa, ang bawat kapatiran na nandito ngayong gabi ay may mapulot o may napulot na aral at tumatak sa kanilang puso na magpalalim sa kanilang commitment sa kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na mas maging kabahagi sa lahat ng gawain o proyekto ng simbahan na to. Kasi doon lamang po kami mas mapapalapit sa iyo at mas lalalim. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, so did you notice the last verse of chapter 14? Ang sabi ni Joshua, and the land had rest from war. Weekly, we have weekdays. Pagod kayo sa trabaho, sa pagre-resist sa kasalanan. Nakakapagod yun eh. Diba? But there is one day that you should to take rest. Okay, pagod kayo sa battles, but there's one day that God gave you rest. The same, hindi all the time sila nagipaglaban sa Anakims, to the giants, to those enemies that they wanted to execute. God gave them rest. Okay? So tayo po ay patuloy na nakatayo, tayo po ay patuloy na kapikit. I will invite you today. I know that you're getting tired of sa mga nagdaang araw or nagdaang taon, nagdaang buwan ng buhay nyo for resisting the work of evil. It's too heavy and tiring. Now, God gave you chance to. And now the challenge is that, are you going to be faithful wholeheartedly? Are you going to respond to God's faithfulness to your life? Are you going to step up your faith just like those men, just like Caleb, na hinakbang niya yung kanyang paa to step up his faith, to challenge his faith to the faithful God? If you have a prayer like that, why don't you come to the Lord, and while the piano is playing, in your position right now, o kung saan man kayo nakaupo, the challenge is yours. God is faithful. There's no doubts. Are you going to step up
Are you going to, kung gusto mong ihakbang ang paa mo tungo sa pananampalataya na kung saan gusto mo pang mas lalong tumibay, gusto mo pa mas lalong ma-challenge ang faith mo sa mga bagay na magiging desisyon mo o respond mo sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Are you going to respond? Two men of God, they respond to God's faithfulness. They respond to God's promise to possess a land. Now, what's yours? Ano yung gagawin mo ngayon? Ikaw man ay bagong Kristiyano o matagal ng Kristiyano, anong gagawin mo ngayon? Ikaw ba ay gusto mo lang sa comfort zone mo? O gusto mong lumabas sa comfort zone mo? And you wanted to follow God wholeheartedly. But again, brethren, it's yours to decide. Father, we thank you for reminding us for this message. You have used your servants, our preacher. Help us, Lord, to decide for ourselves. For without you, we cannot decide for ourselves. For without your grace, we cannot decide for ourselves. Without the Holy Spirit, we cannot decide for ourselves. Without your words, we cannot decide for ourselves. The basis of our decision is because of the Holy Spirit and because of your words. Thank you for reminding us. In Christ our Savior. Amen. Now unto him that is able to keep us from falling and to present your faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Let us remain standing as we sing this hymn, Be Thou My Vision. We have talked about the themes of faith, how we should put our faith on Christ, on faith on God's promise. Now let's put our vision, our focus on Christ, on His promise, and trust Him in His word. Let us just sing the first stanza of Be Thou My Vision. Pray once again. Father, we thank you for the blessings you have bestowed to us, the blessings spiritually that we have received. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo namin po na pakinggan. And salamat, Panginoon, sapagkat this is our day, a day of rest sa mga nagdaang araw. Ama, salamat sa mga bisita po namin na nag-respond to your calling, to your reminders to them. Salamat, Panginoon. I-bless niyo po sila. Mga kapatiran po namin, hindi po namin kasama, nasa trabaho. Naway, bigyan niyo po sila ng whole day rest na ma-enjoy po nila yung pagpapahinga kasama kayo, Panginoon, sa church na ito. Papalain niyo po ang bawat isa sa amin at sa amin pong lunch fellowship. I-bless niyo po ang aming fellowship
at ang aming kalusugan at ang bawat isa nandirito maging Panginoon. Amin na rin pong nilalapit sa iyo ang bansa po ng Pilipinas, ang bansa po namin, na bigyan niyo po kami ng gobyernong maayos. Ayusin niyo po yung aming pong gobyerno from President hanggang sa pinakamababang sanghay ng gobyerno, Panginoon, sa aming bansa. Salamat po, Panginoon. Yours is the glory. All these things we ask and pray in Christ our Savior. Amen. You are dismissed. And I would like to, again, to praise the Lord for our visitors. Kasama po natin ngayon si Brother Mark Anthony Lacerna. Dito po tayo. Papicture lang po tayo. Sister Rachel Ann Lacerna. Ayesha Braille